Bagong sisidlan. Bago ang blessings, ikaw muna. Reflection from Mark chapter 2. From Mark 2 verse 22, the scripture says, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, may hinihintay ka ba ngayong breakthrough, healing, promotion, restoration, answered prayer, or bagong season? At minsan, habang tumatagal, naiinip ka na. Napapatanong ka, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa? Lord, kailan ba darating? Lord, nakalimutan mo na ba ako? Pero paano kung hindi naman ipinagkakait ni Lord ang blessings? Paano kung may inuuna siyang gawin bago niya ibigay ang blessings para sa'yo? Sa Mark 2, gumamit si Jesus ng simpleng paglalarawan or simpleng illustration. Bagong alak, bagong sisidlan. At ang sabi niya tungkol dito, kapag inilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan, pareho silang masasayang. Masisira ang sisidlan at matatapon ang alak. At doon natin makikita ang puso ni Lord. Hindi lang mahalaga sa Kanya ang blessings, kundi mas mahalaga rin sa Kanya kung sino ang tatanggap ng blessings. Minsan, iniisip natin na tayo ay delayed, rejected, forgotten, or overlooked. Pero paano kung hindi? Paano kung ang totoo, preparation pala? Kasi may mga bagay na hinihingi tayo kay Lord na tama naman, pero hindi pa tayo handa. Real talk lang tayo, kapatid. May mga blessings na nasisira dahil hindi handa ang may hawak. May mga relationship na nasisira, may mga negosyo na bumabagsak, may mga opportunities na nawawala. Hindi dahil masama ang blessings, kundi dahil hindi pa handa ang sisidlan. Now, it makes me more sense. At eto ang proseso ni Lord. Habang naghihintay ka, may ginagawa si Lord. Habang naghihintay ka ng promotion, may binubuo siyang karakter. Habang naghihintay ka ng breakthrough, may tinuturo siyang maturity. Habang naghihintay ka ng blessings, may inaayos siyang bahagi ng puso mo. At minsan, ang tingin natin, ito ay waiting season. Pero sa mata ni Lord, ito ay isang training season. At ito ang pinakamalalim na bahagi. Kadalasan, ang prayer natin, Lord, baguhin mo ang sitwasyon ko. Pero ang sagot niya, anak, ikaw muna ang babaguhin ko. Gusto natin ng bagong season. Gusto natin ng bagong opportunity. Gusto natin ng bagong blessings. Pero gusto muna ni Lord, ikaw muna. Ang sarili mo muna, ang bagong ikaw muna. As in, bagong mindset, bagong puso, bagong pananaw, bagong karakter. Kapatid, akapin mo ang katotohanan ito. Kung may hinihintay ka ngayon, huwag mong isipin na walang ginagawa si Lord. Yes, baka tahimik lang siya, pero hindi siya idle. At baka kaya hindi pa niya ibinibigay ang blessings dahil ikaw pa muna ang ginagawa niya. As in, ikaw muna ang focus niya. Bakit? Dahil sa ikaw ang magiging sisidlan ng blessings na ibibigay niya. At kapag handa na ang sisidlan, yun, darating na din ang tamang panahon para ilagay na ang blessings at ang answered prayers mo. Let us pray. Lord,
marami po akong hinihintay, marami akong ipinagdarasal, at minsan naiinip na rin ako. Pero salamat dahil pinaalala mo sa akin ngayon na may dahilan ang proseso. Kung may mga bahagi pa sa buhay ko na kailangan mong baguhin, gawin mo, Lord. Kung may mga ugali pa akong kailangang iwanan, turuan mo ako. Kung may mga sugat pa akong kailangang pagalingin, hipuin mo ako. Lord, gawin mo akong bagong sisidlan para sa bagong bagay na inihahanda mo para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi lahat ng delay ay rejection. Minsan, preparation. Kung hindi pa dumarating ang hinihingi mo, hindi ibig sabihin ay walang blessings. Kapatid, baka ngayon nakafocus pa sa iyo mismo si Lord. Pinapalaki niya muna ang mga palad mo para siguradong hindi masasayang ang malaking blessings na paparating na sasaluhin mo. Amen.